pong pag-aalala o meditation para sa Lord's Supper. Napakalaga po na lumayan natin yung ating scripture reading na ipinintulot ng Diyos na ang kanyang bayang Israel o Jerusalem ay mapasakop ng Babylonia. At ang sabi ng Diyos kay Jeremias, huwag niyong katakutan ng Babylonia. Huwag niyong katakutan ng gutom. Sapagkat kasama ninyo ako at kayo'y ililigtas ko sa kamay ng Babylonia. Ngunit ang gusto nila ay hindi magpasakop sa Babylonia, kundi tataka sila sa Ehipto. Sapagkat sa Ehipto ay punong-puno ng kayamanan, punong-puno ng pagkain, at sila'y makakatagpo doon ng kapayapaan. Pero ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabihin mo sa kanila, na kung sila ay tatakas patungong Ehipto, sila ay mapapahamak. Mararanasan nila ang kanilang kinatatakutan, magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng karamdaman, sakit at paghihirap at sila ay malilipol. Dahil po, sa kasaysayan, sinakop ng Babylonia ang Ehipto at mga Israel na roon naninirahan kasama silang nabuksan. At bago binalikan muli ang Israel para lubusang madapa ang Jerusalem sa panahon ito ni Prophet Hezekiah at tuluyang nalugmok ang Israel dahil sa kanilang di pagtubad at paniniwala sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang sino mang nagliligtas ng kanyang sarili, siya pang mawawala. Ngunit ang sino mang nagpapasakot sa Panginoon para sa kanyang pangalan, siya ang mabubuhay. Kaya napakalaga po na ating pakinggan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos at pangako ng Diyos ay ating mapangawakan at sundin natin. Dahil ng mga Israelita, humingi sila ng mensahe mula sa propeta Jeremiah. Sabi ng Jeremiah, humingi kayo ng mensahe pero ayaw niyong sundin, ayaw niyong paniwalaan. Kaya sila ay napahamak. At yan ayon sa kasaysayan. Kaya sa ating pagbubulay-bulay na yon, ang ating meditation para sa ating Lord's Supper, tandaan natin, maging sa Lord's Supper, may binibigay na pagtutulong Panginoon na dapat nating sundin sapagkat hiwalay sa kanyang kalooban, gagawin natin ito ayon sa ating kagustuhan, wala tayong paruroonan. Kaya samahan niyo kung buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 14 para sa ating meditation ngayong hapon. Ihanda natin ang ating mga puso sa Lord's Supper. Basahin natin Mark 14 verses 12 hanggang 26. At ito po ay isang kasaysayan paano po sinimulan ang Lord's Supper, paano inihahanda, paano isinasagawa, at paano inaalala. Ito'y batay lahat sa instruction ng salita ng Panginoon. Ganito ang sabi. Nang unang araw ng tinapay na walang pampalsa, nang kanilang inihahandog ang kordero ng Paskwa, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo kami ibig pumunta at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Paskwa? Isinugod niya ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, pumunta kayo sa lungsod at doon'y sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang pangang tubig. Sundan ninyo siya. At kung saan siya pumasok, sabihin ninyo sa may-ari ng bahay na sinasabi ng gulo, nasaan ang aking silid tuluyan, na kung saan maaari kong kainin ang kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad? Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa taas na may mga kagamitan at handa na. At doon ay maghanda kayo para sa atin. Kaya't umalis ang mga alagad, nagpunta sa lungsod at natagpuan ang lahat ayon sa sinabi niya sa kanila. Inihanda nila ang korderong Pampaskwa. Pagsapit ng gabi, naparoon siyang kasama ang 12. Nang sila'y nakaupo na at kumakain, sinabi ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo ang kasalo kong kumakain. Sila'y nagsimulang malungkot. At isa-isang nagsabi sa kanya, ako ba? Sinabi niya sa kanila, isa sa 12 ang kasabay kong sumasawsaw sa mangkok. Sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon.
na sa pamamagitan niya ay pinagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Samantalang sila'y kumakain, dumangkot siya ng tinapay at ng kanyang mabasbasan ay kanyang pinagputol-putol, ibinigay sa kanila at sinabi, kunin ninyo. Ito ang aking katawan. Siya'y dumampot ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila at mula rooy uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi na ko iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit ng isang himno, lumabas sila patungo sa bundok ng mga olivo. Naway mapagpala ang ating mga puso ng kanyang mga salita tayo mahapon. Tayo na lang. Opo Panginoon, kung paano pong nagtuturo kayo ng inyong pong mga katotohanan sa inyong mga tao, na kuminsan kinatatakutan namin ang tuturo sapagkat tila imposible para po sa aming kaisipan. Ngunit salita ninyo yung totoo. Salita ninyo yung katotohanan. Salita ninyo yung kalayaan kung ito'y aming susundin. At hindi po sundin ang aming mga sariling hinuha, ang aming sariling akala, upang huwag kami mapahama. Dahil din po sa hapong ito, na ano man ang iyong tinuturo, Panginoon, para po sa isang alaalang iniwan ninyo, isang banal na alaala, ang banal na hapunan, naway makita namin ang inyong pong mga turo, upang sa ganon, sundin namin ito na wala pong anong pagkiling, na wala pong anumang paghahari ng aming mga sariling kalooban. Nawa ang inyong mga tao sa harap na ito, ngayon, sa iyong presensya, ay maging masunurin hanggang sa dulo ng aming kamatayan, masunod ka nawa. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ihanda natin ang ating mga sarili sa alalang ito. Banal na hapunan ay pinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga tao na ito'y gawin at dapat alalahanin. Napakalaga ito. Hindi sinabi sa atin sa banal na kasulatan na ating alalahanin ang kanyang birthday, ating ipagdiwang ang birthday ng Panginoon, ating ipagdiwang ang kanyang kamatayan, kundi ang kanyang pinag-uutos sa atin ay ipagdiwang at alalahanin ang banal na hapunan. Sapagkat sa banal na hapunan, naroon ang mga elemento, ang tinapay at ang kopa na sumisimbolo sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. Kailangan alalahanin natin sapagkat yung simbolo ng kanyang katawan at dugo, ito yung naglalarawan ng kanyang pag-ibig sa atin. Na dahil sa kanyang pag-ibig, ibinuhos niya, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa mga kasalanan tulad natin upang tayo ay maligtas. Isang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mga taong makasalanan. Now, alalahanin natin at ipagdiwang na malaga ang banal na hapunang ito sapagkat ito'y sa Panginoon. Tulad na lamang ng hapunan ay sa Panginoon o the Lord's table. Sa Griego po yan ay kurios stepnon, pag-aari ng Panginoon. The Lord's Supper. Sa Kanya yan. The Lord's Supper. Di ba mayroong kinonstruct yung the Lord's apostrophe S? Ito'y tumutukoy sa Kanyang pag-aangkin. Sa Kanya ito. Hindi natin ito gamitin sa ating pansarili, kundi gamitin natin ito para sa pag-aalala sa Kanya. Tulad ng araw ng Panginoon, the Lord's Day, Kuriakos, Hemeras, sa Kanya pa rin. Hindi natin ito dapat gamitin sa iba nating pansariling kapakanan o pansariling kasiyahan. At dinadahilan natin na mas mahalaga pa tayo makipagtagpo sa mga tao sa labas kaysa sa makikipagtagpo sa Diyos sa araw ng pagsamba. Kanya ito. Wala tayong karapatang gamitin ito sa ating pansariling kagustuhan. Kaya sundin natin ito ayon sa detalye ng Panginoon na Kanyang itinuturo dito sa ating binasa pagdating sa Lord's Supper. 30 detalye ang sinasabi rito. Tanong, paano inihanda ang Lord's Supper? Paano isinasagawa ang Lord's Supper? Paano inaalala ang Lord's Supper? At titignan una, paano inihahanda ang Lord's Supper? Now, ito yung huling Passover na sineselebrate ng mga Israel, ng Hudyo. Ngunit ito yung beginning, the Lord's Supper, the first Lord's Supper. Natingnan natin ang verses 14 hanggang 16. 12 to 16.
Babasahin ko lang, ngunit hindi ko na ipaliwanag na matagalan ito, kundi tingnan lang natin ang kabuuan ng sinasabi ng instruction ng Panginoon. Nang unang araw na tinapay na walang pampalsan ng kanilang inihandog ang kordero ng Pasko, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, saan mo kami ibig pumunta at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Pasko? Alam ng mga alagad na itong Pasko na ito, pag-aalala sa kaligtasan ng bayang Israel mula sa pagkalipin. At kailangan itong i-celebrate sapagkat utos ito ng Panginoon sa Old Testament. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sa verse 13, isinugo niyang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila sinabi, pumunta kayo sa lungsod at doon sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan niyo sila. Ito ay isang di pangkaraniwang pangyayari na makitaan ang isang lalaki na mayroong pasan-pasan na banga. Babae lamang po sa time na ito at sa kultura nila na nagpapasan ng banga. Pero nangyari ito ayon sa salita ng Panginoon upang ang kanyang mga tao ay hindi maligaw at hindi gumawa ng ibang paraan kung saan pupunta at papaano itong ipaghahanda. Nakita nilang lalaking ito katakataka, pero yun ang sinabi ng Panginoon. At sundan ninyo, ang sabi ng Panginoon. Verse 14, at kung saan siya pumasok, sabihin ninyo sa may-ari ng bahay na sinasabi ng guro, nasaan ang aking silid tuluyan, na kung saan maaari kong kainin ng kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. Now, hindi ko alam kung mayroon ng advance notice ang Panginoon sa may-ari ng bahay. Inihanda niya na ito at ngayon tinuturo sa kanya mga alagad. Hindi ko alam. Pero ang sabi, alam ng Panginoon kung saan kayo tanong ninyo sa may-ari ng bahay. Nung sinundan yung tao may dalang banga, nasaan ang silid para sa paghahanda ng aking Panginoon upang sa doon gawin ang kaukulang bagay na ito. So makikita natin, ayon sa sinabi ng Panginoon, ayon sa talatang ating binasa, yung pong paghahanda noong Lord's Supper ay yung katapusan ng pag-celebrate ng Passover. Tapos na po yung Old Testament, simula na ngayon kay Kristo. Kaya kay Kristo tayo magsisimula sapagkat tayo yung mga Kristiyano. Exodus 12 verse 11, ito yung araw na kung saan paglay ng Israel mula sa Ehipto. Pagkatapos may handog ang kordero, pagkatapos na ito'y maluto, ibig sabihin, napatay na, naluto na, ito naman si Kristo naman, siyang kumakatawan ng kordero, na siya'y inihanda ngayon sa kamatayan at siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. So tinanong mga alagad si Jesus kung saan gustong makakain ng kordero ng Pasko. Mismo ang Panginoon, pero alam natin yung kordero ng Pasko, yun ay si Kristo na siyang sinisimbolo nitong kordero. Now, ayon sa detalyeng turo ni Jesus, 13 to 16, dapat natin gawin ang paghahanda ng Lord's Supper ayon sa instruction ng Panginoon. Hindi sa instruction ng sino mang tao o sino mang pastor, mas magandang gawin natin to, pero para magandang medyo ganito, bigyan natin ng celebration na ganito, pwede natin lagyan ng decoration ito. No, gawin natin ayon sa turo ng Panginoon. Tingnan nyo 13 to 14. Ganito ang sabi. Sinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila sinabi, pumunta kayo sa lungsod at doon sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig, sundan ninyo siya. At kung saan siya pumasok, sabihin ninyo sa may-ari ng bahay na sinasabi ng guro, nasaan ang aking silid tuluyan na kung saan maaari kong kainin ang kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. Ano po nakikita natin dyan? Gawin natin ang Lord's Supper, ihanda natin sang-ayon sa utos ng Panginoon. Hindi ito bara-bara na tayo ay mag-celebrate ng Lord's Supper. Ginagawa natin ito ayon sa utos ng Panginoon. At sundin ito ng mga taong inutusan ng Panginoon. Sinong inutusan ng Panginoon? Kanyang mga alagad. Hindi sinabing mga unbeliever. Hindi sinabing mga unbelievers ang dapat mag-prepare ng Lord's Supper. Gawin ito ng mga taong inutusan ni Jesus. At ano ngayon ang dapat asahan kapag ito'y sinasagawa? Now, verse 14, 15 and 16, ganito ang sabi. At kung saan pumasok,
sabihin ninyo sa may-ari ng bahay na sinasabi ng guro, nasaan ang aking silid-tuluyan, na kung saan maaari kong kainin ng Pasko at kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. Anong inaasahan dito sa Lord's Supper? Kasalo ang Panginoon. Hindi natin nakikita ang Panginoon, pero asahan natin, kasalo natin ang Panginoon sa hapong ito. Then 14, ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan at handa na, at doon ay maghanda kayo para sa atin. Verse 16, kaya tumalis ang mga alagad, nagpunta sa lungsod, at natagpuan ang lahat ng ayon sa sinabi niya sa kanila. Inihanda nila ang korderong pagpaskwa. Masunurin po ang lahat, mga alagad. Inihanda nila, pinuntahan nila, inayos nila ang lugar ayon sa utos ng Panginoon. So inaasahan natin na maging sa ating paghahanda ngayong hapon, alalahan natin, kasama natin ang Panginoon. At ang kanyang kasama ay mga alagad. Mga alagad ang gagawa at magpapartake ng Lord's Supper. At ang sabi, pumunta kayo sa taas. Isang lihim na lugar. Hindi sinabing pumunta kayo sa picnic at doon kayo mag-Lord's Supper. May lugar na pupuntahan. The upper room. Lugar na kung saan i-celebrate ang kanyang kamatayan. At sa verse 16, tumalima ang lahat ng inutusan. Inaasahan din dito na lahat ay magiging masunurin. Dapat na sinusunod. Kaya nga gaya na sinasabi natin, kasama sa ating pledge, pagka tayo ay tumanggap ng membership, pag tinanggap tayo, kahit saan kayo napunta, kung may pagkakataon kayong dapat umuwi sa home church nyo, dapat dito mag-Lord's Supper. Kung saan kinakatagpo ng Panginoon ang kanyang mga alagad, nandun tayo. Pero minsan, may time din naman na kailangan natin doon lang. Dahil siguro sa hirap ng biyahe, o matagal, o sa trabaho, medyo alanganin, pwede naman. Pero hanggat maaari, dapat nandito tayo sa lugar na kung saan itinakda ng Panginoon. So nakita natin ang paghahanda, mga alagad, mga sumusunod, at mga tapat na nagsasagawa. Then ikalawa, paano isinasagawa? 17 to 21, basahin natin muli. Ganito ang sabi. Pagsapit ng gabi, naparoon siyang kasama ang 12. 12. Nang sila'y nakaupo na at kumakain, sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo ang kasalo kong kumakain. Sila'y nagsimulang malungkot at isa-isang nagsabi sa kanya, ako ba? Ako ba? Then 20, sinabi niya sa kanila, isa sa 12 ang kasabay kong sumausaw sa mangkok. Sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon. Nasa pamamagitan niya ay ipinagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon, ang hindi na siya sana ipinangalan. Lalo nakikita natin dito, kaseryosohan po, seriousness pagdating po sa Lord's Supper. Bagamat si Judas tinuring na alagad, pero not converted sa puso. Kasama siya ng alagad, kasama siya ng Panginoon, pero ang kanyang puso ay sakim sa pakinabang. Alam niyo ba, napansin niyo rito, sino magkakanulo sa Panginoon? Hindi unbeliever. Believer. Kasama ng grupo. So makita natin ang pagkaseryoso ng pakikiisa sa Lord's Supper. Eh sa ibang mga relihiyon, kahit sino pwede. Basta maroon ka lang yumuko at makinig. Pwede na. At hindi naman pinagbabawal yon. Walang utos sa Biblia kung ikaw may kasalanan na yon, hindi ka pwedeng mag-partake. Walang inuutos ang Biblia nun. Sapagat lahat na magpa-partake ngayon dito, pawang makasalanan.
kasalanang pinatawad ng Panginoon. Kung mayroon mang natanatiling kasalanan, dapat i-confess. Kaya mayroon nga tayong ilang minutong pananahimik para i-confess natin. Para hindi tayo hatulan sa ating mga kasalanan. So makita natin paano sinasagawa. Unang-una, alalahan natin kasama natin ang Panginoon. Alalahan din natin na sa ganitong gawain, nangangaral ang Panginoon. Nangangaral ang Panginoon, sabi sa verse 18. At itong ginagawa natin, kaya mayroong pong pangangaral. Ang sabi sa verse 18, nang sila'y nakaupo na at kumakain, sinabi ni Jesus. Jesus said, nangaral siya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Sino yun? Ang kasalo kong kumakain. Na-pinpoint pa si Judas? Hindi. Kasi lahat kasabay niyang sumausaw eh. Pero, alam ng bawat isa kung sino. Alam. Anong sabi ni Judas? Sabi ng mga alagad, ako ba? Pero sabi ni Judas sa Matthew 26:25, si Judas na sa kanya nagkanulo ay sumagot at nagsabi, hindi ako yun, Rabbi. Yun ang kanyang sinabi. Hindi ako yun, Rabbi. Alam niyo, mahilig magrason. Aba, hindi ako ganyan. Ay, pumihira kayo. Ba't kayo ganyan magsalita? Delikado yun eh. Kasi yung, sorry po, nagawa ko yun. Mali ako talaga, tinatanggap ko, inahamil ko talaga, kamali ako eh. Patawarin niyo ako. Kasi yung, sumuhus ka ha? Si Judas yun. Kaya si Judas sa kanya nagdanulo, sumagot at nagsabi, hindi ako yun, Rabbi! Sinabi sa kanya ni Jesus, ikaw nagsabi. Ikaw lang nagsabi. So dapat, alam ni Judas yun, na siya ay sinungaling. Na bakit ginawa ito ng Panginoon? Paano ba sinasagawa ang Lord's Supper? Dito po sa mga pangusap na ito, nangaral ang Panginoon sapagkat dapat lang magsuri ang bawat isa ng kanilang mga puso. Bigla sila nalungkot eh. Isa sa kanila. Hindi na pwedeng magturuan. Ikaw siguro yun. Hindi. Kundi magsuri ng sarili. Bawat isa ay nalungkot. Bawat isa ay nalungkot. Ginawa ito ng Panginoon na dapat isasagawa natin ang Lord's Supper upang bawat isa ay magsuri ng ating mga puso. At ikalawa, upang malantad ang natatago nating kasalanan. At ikatlo, upang ipaalam na kilala ng Panginoon ang bawat isa. Hindi ka pwede magtago. Kung pinagkakanulo mo ang Panginoon. Sinasabi mong Kristiyano ka, baka umuusok ang bibig mo. Hindi ka dapat mag-take hanggang hindi ka nagsisi sa kasalanan. Sinasabing Kristiyano ka, pero susuray-suray ka isang araw. Tapos magtitake ka ng divine symbol ng Panginoon. Hindi. Kilala ng Panginoon kung sinong kanya. Ay nasabi sa John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kilala ng Panginoon ang kanyang mga tupa at sila'y nakakilala sa akin at sinusunod ng mga tupa kung anong sinasabi, utos ng Panginoon, aral ng Panginoon. Anong dapat tanggalin, tinatanggal yan dahil ang kaharap natin ay Panginoon. Then chapter 13 ng John verse 18, I do not speak concerning all of you, I know whom I have chosen. But that the scripture may be fulfilled, he who eats bread with me has lifted up his heel against me. Kaya sabi ng Panginoon dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Dahil alam ko kung sino ang aking mga tao, ang aking pinili. Pero para matupad ang kasulatan,
sino mang kumakain kasama ko, siya ang nagtatraidor sa akin. Kaya nga ito yung time na dapat mag-repent. Pag sabi ko mag-repent, talikdan na natin ang ating ugaling kasalanan. Pattern. Dahil kilala ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Kilala niya ang kanyang mga hinirang. Kaya nga, ginawa ng Panginoon na mangaral, pang-apat, upang magpahayag ng tapat na kalooban ang bawat isa sa Panginoon. Ako ba? Sana ganon. Pag sabihin, Lord, makasalanan ako sa iyo. Yung bang ginawa ko kanina, ito ba ang makapag-traidor sa iyo? Ako ba? Huwag tularan si Judas. Hindi ako yun! Rabi! Kundi mayroong kababaan, Lord, nagkakasala ako. Sana naman hindi yun ang dahilan para ikaw ay aking traitor. Kaya sabi sa Mark 14:19, and they began to be sorrowful and to say to him one by one, is it I? And another said, is it I? Bawat isa nagko-confess sa Panginoon. Na walang Panginoon dito sa ating harapan. Pero ang presensya niya narito. Sapagkat saan man nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating kalagitnaan. At ang kanyang pangako, sa tuwing gagawin ninyo ang banal na alalang ito, ginagawa niyo ito bilang pag-alala sa akin. Ako'y nasa inyo kalagitnaan. Sana maging tapat tayo Kristiyano. Oo, mayroon tayong nagawang kasalanan, pero hindi pattern. Hindi sadyaan at hindi inuugali palagi. Kahit marami ang nakakita, lakas mukha pa natin, ipinapakita ang gano'n ang ating kasalanan ginagawa. Hindi dapat. Lord's table ngayon, dapat isuko natin kung ano man yun. At bakit ang Panginoon nangaral pa? Bakit ang Panginoon ay nagbigay pa ng time, ba't hindi nila pinatamaan ng kidlat kung sino yung hindi kanya? Well, ang totoo niyan, sa verse 21, ganito ang pagkakasabi. Napakalinaw. Sapagkat papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, ngunit kahabag-habag ang taong iyon na sa pamagitan niya ay ipinagkakanulo ang anak ng tao. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Bakit sinabi ng Panginoon yun? Para bigyan ng pagkakataon na sino man yun sa 12 yun ay makapagsisi diyan mismo sa kanyang harapan. Narinig ng Panginoon ang tinig ng puso. Nakikita ng Panginoon ang laman ng ating iniisip. Kaya dapat ako ba? Hindi yun. Hindi ako yun. Alam ng Panginoon ang ating puso. Kaya maging seryoso tayo sapagkat seryoso itong ibinigay na alaala sa atin. Ang sabi, kasabay kong sumausaw. Ang tinapay. Kasi sa kanila talaga, ang tinapay, sinasawsaw sa alat. Pero sa atin sa kape. So ang Panginoon dito, nagbigay siya ng pagkakataon kay Judas na sa simula pa lamang ay wala ng totoong relasyon sa Diyos. Na Judas, ngayon ang time. Mamamatay na ako at ang sino mang sumampalataya sa akin ay aking kamamatayan at patutunayan ko ng inyong panampalataya hindi magkakaroon ng kabiguan sapagkat muli ako mabubuhay. Tanda na lahat ng sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngayon na! Pero si Judas matigas ang ulo. Umalis siya. Bakit siya umalis? Dahil mas pinatupag niya yung kanyang kausap na bibili sa kamatayan ni Kristo sa pamagitan ng isang halik at makakabili siya ng kanyang bisyo. Pero bandang huli, anong nabili niya? Nagpatiwarik. Nagbigti. At nung malagot yung tali, bumagsak doon sa baba, akyong dama. Ibig sabihin, bumulwak yung kanyang bituka. Lumabas. Matindi ka ang kainatnan ng mga traidor.
Nakakaya. So nakita natin, dito sa instruction na ito, paano inihanda, paano sinasagawa. Seryoso. Then ikatlo, paano inaalala. Verses 22 to 26, ganito ang sabi. Samantalang sila'y kumakain, dumampot siya ng tinapay at ng kanyang mabasbasan ay kanyang pinagputol-putol. Ibinigay sa kanila at sinabi, kunin ninyo, ito ang aking katawan. Siya dumampot ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat ay binigay niya sa kanila. At mula roon ay uminom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos para sa marami. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago sa karya ng Diyos. Paano inaalala? Sa magitan ng pagbabahagi ng tinapay. Pagbabahagi ng tinapay. Sapagat ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ni Kristo. Dahil dito alam natin na ang katawan ni Kristo hindi naman nagkahiwalay eh. Pero sa tinapay, hinihiwalay upang ang bawat makakuha ng parte, bahagi, ay makakain. So by faith, ang sino mang sumampalataya sa katawan ni Kristo na yun ang makapagliligtas, taglay mo ang katawan ni Kristo. Ikaw ay maliligtas. At pagkatapos, ang kopa na sumisimbolo sa kanyang dugo. Nabuhay pa si Kristo, hindi pala niya pinaagas. Kailangan mo nang mamatay siya. At bawat patak ng dugo mula sa kanyang pagpapahirap hanggang sa pagkakapakot sa matayan, walang nasayang na patak yun. Sapagkat bawat patak ay iniligtas at iniligtas ang kanyang mga pinili. Bilang paghuhugas ng kanilang kasalanan. Kaya kung wala pong kamatayan ng katawan at walang pagdanak ng dugo, wala pong kaligtasan mangyayari sa mga taong makasalanan. Tingnan natin ang kahulugan nito. Ang katawan, para sa ikaliligtas ng mga sumasampalataya o para sa ikabubuhay ng mga patay sa kasalanan. Yun po yung katawan. Ayon sa simbolo, ang tinapay isa ay pinaghati-hati ng bawat mananampalataya. Kaya nga hanggang ngayon, available pa rin sa lahat ng tao na sumampalataya kay Jesus upang sila'y maligtas. At ang kopa naman ay para sa ikalilinis ng mga kasalanan. Panahon ng Reformation, before the Reformation, talagang pinagtatalunan na ang tungkol sa simbolo na ito. Pinagdidividyan ito ng mga Roman Catholic. Tapos sa Reformation, si Luther. Iba pang reformer, si Zwingli. At saka si Calvin. Ito yung malaking tao sa Reformation. Against sa doctrine ng Roman Catholic. Ang Roman Catholic, naniniwala sila sa katawan, sa simbolo ng tinapay at ng alak, ang tawag nila dyan ay transubstantiation. Na pinapalagay nila at naniniwala sila na ang tinapay mismo at ang dugo mismo o ang alak mismo ay literal na katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Yun ang talagang paniwala hanggang ngayon. Kaya nga wala silang alak dahil doon sa ostias kasama rin dugo. Ang umiinom ng nun yung pare. Ang tawag niyan, transubstantiation. Pero si Luther, na isang monk, isang katoliko rin, pero na-reform, umalis siya sa doctrine ng Roman Catholic, bagamat nanatili siyang monk, na pare, hindi transubstantiation ang kanyang paniniwala, kundi consubstantiation. Nang ibig sabihin, by faith,
Sa pananampalataya, ang tinapay at ang kopa ay nagiging katulad din sa dugo at katawan ni Jesus. By faith, nagiging katulad din. Walang pagkakaiba. Pero ang Roman Catholic, literally, kumakain ka talaga ng katawan ni Kristo at umiinom ka ng dugo. Pero kay Luther, sa pananampalataya mo, nagiging katawan ni Kristo yung tinapay at dugo ni Kristo yung kopa. Pero kay Calvin, hindi ganon. Ang paniniwala ni Calvin, ang totoong presensya ng Diyos, ang presensya ni Jesus Christ ay nasa tinapay at nasa kopa. Presensya ng Panginoon, nandyan. Katulad ngayon, hawak natin tinapay, wala namang kwenta yung tinapay niyan eh. Hindi makapagligtas yan, hindi ka magiging banal dyan. Pero ang ating inaalala yung presensya ng Diyos sa tinapay at sa medyo pwede na. Sabi nga. Pero itong si Zwingli, iba naman sa kanya. Ang tinapay at ang alak ay simbolo lang. Simbolo lang na kumakatawan sa katawan at dugo ni Kristo. Simbolo lang. Kaya bandang huli, si Luther sumang-ayon kay Calvin at kay Zwingli. Na kay Calvin, presensya ng Diyos. At kay Zwingli, simbolo lang. Pinagsama ni Luther sa body and the cup, andyan ang presensya at nanatiling simbolo, hindi nagiging literal. At yan ang ating pinaniniwalaan ngayon. Hindi ito makapagliligtas, hindi ito pampagaling, mayroon ng karamdaman tulad sa Bisaya, si Binte, yung pastor doon, kailangan daw pag di naubos yung tortillas, ibabaon doon sa mga abuhan kasi baka sino yung makakain dyan, may magkasakit, makolera. Mayroon doon yung sunta. Pero lahat yan, simbolo lang. Pero nandyan ang presensya ng Panginoon. So, doon sa verse 25, ganito ang sabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom mula sa bunga ng ubas hanggang sa araw na yon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Sinasabi rito ng Panginoon. Ito'y isang pangako ng Panginoon, literally nung time na yon, sa muling hapunan, kasama nila, pero hindi na inom ang Panginoon hanggat di nangyari yung kanyang resurrection. Nakasama ang kanyang mga alagad sa kaharian ng Diyos. Kasama ang mga alagad. Pagkatapos, bandang huli, sa verse 26, ano sabi dyan? Bakit sinama pa yan? Di ba kayo nagtataka? Bakit sinama pa yan ni Mark at saka ni Mateo? Nasabi sa verse 26, at pagkaawit ng isang himno, lumabas sila patungo sa bundok ng mga olivo. Na walang dapat tayong tatanggalin dyan. Ayon sa pagkakaturo ng Panginoon. Mayroon talagang himno. Now, bakit? Yun talaga ang paraan ng Panginoon. Yun ang kanyang turo sa atin. Na alam nyo, naisip nyo na ba yun na kung umaawit si Christ? Naisip nyo na ba yun na umaawit ng himno ang Panginoon? Hindi natin naisip yun. Pero napakalinaw dito eh. Pagkatapos ito ng Panginoon, umawit sila ng himno. Napakalaga pa ng umawit. Pero marami sa ating mga attenders dito, nakikita ko, habang umaawit ay nakaganon sila. Pero makikita mo sa Facebook, kung saan, kumakanta ng mga worldly. Okay. Nakakaya ba yung himno?
hindi natin naisip yun na umaawit pala ang Panginoon. Umaawit siya! Ano kayang boses ng Panginoon? Ano kayang boses ng Panginoon? Sintonado kaya? Mas tono kaya? Hindi ko alam. Pero ano ang makikita natin dito? Ang alam ko, umaawit siya. At kung umawit ang Panginoon ng himno, buhat sa kanyang puso, buhat sa kanyang lungs, buong lakas ng ipinapayag ang papuri sa Diyos kapag siya'y umaawit. Sapagkat lahat ng pangyayaring ito ay kapuri-puri sa harapan ng Panginoon. Pagka umawit ang Panginoon ng himno, buong puso niya itong inihandog. Bawat letra ay binibigyan ng kahulugan, sapagkat ang bawat letra ng salmo at ng himno ay ebanghelyo. Hindi dapat natin ikahiya ang umawit. Ito nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay nalulugod sa mga umaawit sa Kanya, sa mga nagpupuri sa Kanya. Nalulugod ang Panginoon ng Diyos na siya inaawitan ng papuri. Kung ang bata, sanggol, talaga namang nahihimbing at nasisiyahan na parang tinuduyan ng braso ng kanyang nanay kapag siya'y inaawitan, gaano pa kaya ang Panginoong Diyos? Nalulugod siya sa awitan ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 22 verse 3, bakit napakalaga po ang pag-aawit? Alam natin, kasama yan sa ating worship, kabilang yan, prayer, scripture reading, hymns, singing of hymns, preaching, giving. Yan yung mga sangkap ng totoong pagsamba, hindi sayawan, hindi ano, kasama yan. Tingnan niyo ang sabi sa Psalms 22 verse 3, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Ano sabi? Ang Panginoon ay lumuluklok sa awitan ng kanyang mga banal. Naninirahan ng Diyos sa mga papuring awit ng kanyang mga tao. Nalulugod ang Diyos dyan. Gayon man ikaw ay banal at naluluklok ka sa mga papuri ng Israel. Kaya nga gustong-gusto ng Diyos na pinupuri siya sa pamamagitan ng awit. Kaya nga, ang aklat na awit, ilang chapter yan, pinakamahabang aklat, puros awit sa Panginoon, puros papuri sa Diyos, puros pagtataas ng kanyang kadakilaan. Psalms 1 to 150. Hindi niyo mapansin yun? Na pinahalaga ng Diyos ang mga taong umaawit at nagpupuri sa Kanya, kaysa siya umaawit na makasanlibutan na ipinagmamalaki pa natin. Psalms 9 verse 2. Ang sabi rito ng salmista, I will be glad and rejoice in you. I will sing praise to your name, O Most High. Kaya mga tao ng Diyos talaga namang nagpupuri, nagagalak na kanyang purihin ang Diyos na kanyang sinasamba. Psalms 47 verse 6 to 7, sing praises to God, sing praises, sing praises to our King, sing praises, for God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. Umawit tayo na may pag-unawa, hindi mo inintindi kung ano yung awit na yun. Dapat umaawit tayong papuri na may kaunawaan. Psalms 57 verse 9, I will praise you, Lord, among the peoples. I will sing to you among the nations. Yan po ang puso ng mga tao ng Diyos. Psalm 66 verse 2, sing out the honor of His name, make His praise glorious. Psalms 92 verse 1, a psalm, a song for the Sabbath day. It is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. And so on and so forth. Napakarami pong talata na inuutusan tayo, lahat na tayong mga mananampalataya, lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Siyang dapat sambahin. Ganon si Jesus magbigay sa atin example. Bakit inilagay yun? Sapagkat ipinapakita ni Jesus kung paano umawit
ang mga tao sa pamamagitan niya. Si Jesus ay umawit ng papuri sa kabila ng pagdurusang kanyang hinaharap ngayon. Laking problema yan! Sa kanyang panalangin, ang kanyang dugo, ang kanyang pawis ng dugo pumapatak sa kanya. And yet, he sing praises to God. May problema bang makapapigil sa atin sa pagpupuri, pag-awit na papuri sa Diyos? Alam niyo, napakaganda po maging song leader itong si Jesus Christ kung nandito. Siya ang ating gawing leader na umaawit. Mula sa kanyang baga at puso, lumalabas ang papuri. Magagawa niyo bang manahimik kung paano kayo tinubos ni Kristo, paano kayong pinili mula sa before the foundation of the world, paano kayo tinawag, paano kayo born again, paano kayo kinamatayan ni Kristo, paano siya nagbuhay na maguli para sa iyo, mananahimik pa tayo sa pagpupuri sa Diyos dyan. Kaya tanong ko mga kapatid, sa paghanda natin, sa Lord Supper, kabilang ka ba sa mga alagad ng Panginoon? Kung hindi pa, bakit? Bakit? Ang problema. Ikaw ba ay may pagsunod sa kalooban ng Panginoon? Anong sinusunod mo? Siya ba? O ang ating mga panaginip? Sa tuwing pagdiriwang sa iniutos na ito ng ating Panginoon, sinusuri ba natin ang ating mga sarili? Hindi kaya nakakapanindig balahibo na tayo gumagawa ng kasalanan, nililihim natin sa kapwa, pero nakikita ng Diyos? Hindi kayo nakakapangilabot, dumampot tayo ng tinapay, simbolo ng banal na katawan ni Kristo, at iinom tayo ng dugo ni Kristo na simbolo ng pagdiri sa ating kasalanan, gayong ginagawa pa natin ang karumalduman na yan. Hanap ba nating makasama ang Panginoon na muli? Pangako niya, hindi na siya iinom hanggat hindi kayo makasama ng Panginoon sa kanyang karya ng Diyos. Hanap ba natin yun? Sanahan na rin natin. Kaya ngayong hapon, ihanda natin ang ating mga sarili. Ang ating pagsisihan lahat ng mga kasalanan. May mga kasalanan tayong lantad sa mata ng ating mga kasama. Lantad sa mata ng ating mga kaibigan. Lantad sa mata ng tao. Pinagmamalaki pa natin. Pagsisihan natin yan. Alisin na natin. At aminin natin, ako ba, Panginoon? Ako ba sa aking kasalanan ang siyang makakapag-patraydo sa iyo? Aminin natin at lumapit tayo sa ating Panginoon. Magbigay tayo ng sandali at ating tahimik ang ating puso. Suriin natin ang ating puso. Tignan natin ang ating inward eyes, ang ating mga sarili, at ilantad natin sa Diyos. Lord, yung bang nagawa kong kasalanan, ito ba isang uri ng pagkatraidor? Dinadala ko yung pangalan, pero hindi makita sa aking mga gawa. Ating suko ang ating sarili, manahig tayo at ipahayag natin ang ating mga kasalanan.